Magandang umaga po mga kababayan. Kamusta po kayo? At ngayon po ay petsa 11 ng Enero at nagsisimula na po ang election period mga kababayan. At ang ating pong pag-usapan ngayon ay tungkol po sa Kumilik na sabi dito, Kumilik servers hack. Downloaded data may include information that could affect 2022 elections. So, na-hack daw po yung Comelec servers, mga kababayan. Kung totoo po ito, nakakabahala po ito mga kababayan. Ayan po yung ating pag-uusapan ngayon mga kababayan. Gaya nga po ng ating kaugalian ay inanyahan ko pong mag-subscribe po kayo upang patuloy po tayong magsama-sama mag-uusap sa isang issue sa video ito. At gaya nga po ng napabalita na ito sa pahayagang Manila Bulletin, mga kababayan, ito po ay kahapon lamang mga kababayan ay sinagsabi ang Kumilik na na-hack daw po yung kanilang Kumilik servers. Yun po. So, babasahin ko po sa inyo itong sinasabi ng reports ng Manila Bulletin. Ganito po ang sinasabi. Sensitive voter information may have been compromised after a group of hackers was allegedly able to breach the servers of the Commission on Elections, Comelec, downloading more than 60 gigabytes of data that could possibly affect the May 22 elections. So ito nakakabahala mga kaibigan sapagkat kung totoo ito, talagang madadaya po talaga si BBM dito mga kababayan dahil alam naman ninyo na nangunguna si BBM sa kahit saan mang survey mga kababayan. Sa ating pagpapatuloy, ganito po ang sinasabi. This was discovered by the Manila Bulletin Tech News team, which found that the hackers group managed to breach the system of the Comelec last Saturday, January 8, 2022, and downloaded files that included, among others, usernames and pins of both counting machines o BCM. Naku mga kababayan, ito ay dapat seryosuhin natin lahat mga mamamayan sapagkat ito kung totoo mga kababayan, tiyak na dadayain nga po si BBM. Posible po yan kung ito po ay totoo. Pero pagpalagay natin mga kababayan na totoo ito, ano po, kinakailangan na dapat ang Kumilik ay mayroong mga pamamaraan kung paano nila ito maprotektahan itong kanilang mga datas o data diyan sa kanilang tanggapan mga kababayan. Pagpatuloy po natin, the Manila Bulletin Tech News team immediately informed Comelec Information James Jimenez of its findings. Jim Jimenez said he would bring the information to the attention of the Comelec Steering Committee and all to MB Tech News Monday, January 10, 2022. Jimenez said he has yet to get a reply from the Comelec Steering Committee. So, the other downloaded files were network diagrams, IP addresses, list of all privileged users, domain admin credentials, list of all passwords and domain policies, access to the ballot handling dashboard and QR code captures of the Bureau of Canvassers with login and password.
So nakakuha po lahat mga kababayan. Yan po yung sinabing reports dito. No? Password, ano-ano pa, QR. Ayun po. So nakuha po yan lahat mga kababayan. Ito po ay napakaseryosong bagay na dapat ito manabigyan ng proteksyon ng Comelec, napaghandaan. Bakit hindi po nila nagawa ito mga kababayan? Pagpatuloy po natin pagbasa. Sensitive data downloaded also included list of overseas absentee voters, location of all voting precincts with details of board of canvassers, all configuration, list of the database, and list of all user amount accounts of Comelec personnel. See Manila Bulletin Tech News. Yan po. A source contacted Manila Bulletin Tech News last Saturday, January 8, 2022 to provide information that there was an ongoing hack of Comelec servers. So, Manila Bulletin Tech News promptly verified this information and found that there was indeed ongoing hacking of the server. Further investigation showed the extent of the hacking to include the Comelec information that there were stolen by the hackers. So malinaw po mga kababayan na sang-ayon sa reports ng Comelec mga kababayan ay na-hack nga po yung Comelec servers dito. So dito mga kababayan ay nakakabahala yung reports na ito sapagkat kung talagang na-hack ito ay talagang matagal nang pinaplano ito mga kababayan. Ay dapat ang Comelec mga kababayan ay mayroon silang mga paghahanda ukol dito sapagkat hindi lang naman po bago lang sa kanila ito mga kababayan. Nangyari noong 2016, posibleng ganito rin ang nangyayari. Ay bakit wala silang preventive measures na inihanda dito para sa ganyang mga hackers mga kababayan? Kung ganito ang mangyayari ay mas mabuti pa pala kung ibalik natin itong ating election sa manual. Mano-mano na lang. I-upgrade natin yung ating election. Kaya nga po nagiging computerized siya. Pagkatapos pala mas madali palang dayain. Sa isang iglap lang ay makuha kagad ang mga data ay tapos na ang eleksyon. Ganun lang ba kadali yun? Bakit yung ating Comelec hindi sila pinaghandaan ito? Yan po ito ay seryosong bagay. Ito ay bad news na hindi nagugustuhan sa mga taong bayan mga kababayan, lalo na doon sa mga supporters ni BBM. Kung totoo ito mga kababayan, ay dapat ang mga supporters ni BBM ay dapat mag-ingat at bantayan ito, lalo higit sa mga taong marunong sa IT. Alam nila ito mga kababayan. Dapat ang Comelec ay magtalaga ng watchdog dyan sa kanilang tanggapan para pangasiwaan yung protection dyan sa kanilang data upang huwag manakaw sa mga hackers mga kababayan. Yan po ang isang issue ngayon na talagang hindi matanggap. Sa akin lang mga kababayan, mas maigi pa ibalik na lang natin doon sa mano-mano. Pero alam ninyo mga kababayan, mahirap din
sa ating panahon ngayon kung ibalik sa Marimano sapagkat hindi na po uso yung manual estilo ng pagbuto ngayon mga kababayan. Kaya ang tanging paraan dito na maprotektahan ito kung magawa ng kumilik na baguhin ang data nila o paano paraan yan ay gawin na nila sapagkat kung totoo ito, kayo rin kumilik ang sisira nito sa taong bayan mga kababayan. Ay hindi naman papayag na ang kampo ni BBM ay matalo sa ganung kalagayan. Biglang talunin mo yan, milyan-milyan layo ng survey. Pagkatapos pagdating sa computer lamang ang kalaban. Yung mga data na nanakaw mula dyan, nahack mula dyan sa kumilik mga kababayan ay gagamitin po yun sa mga dilawan o sinong nasa likod niyan ay gagamitin nila para doon sa kandidato na ipapalusot nila. Malaki din ang problema sapagkat kung sino man ang kandidatong kanino man nila isuporta yung mga data na nakuha nila yan sa kumilik ay kulilat naman sa aktual na survey. Paano matanggap ng tao yan? Ibig bang sabihin kayo mismo ang naghanap ng kaguluhan? Dapat ayusin ito ng kumilik habang maaga pa. Hindi sa pinangungunahan ko yung kumilik. Hindi sa inaatasan ko yung kumilik. Pero gawin nila ang nararapat na magagawa sa kapakanan ng taong bayan. Ayan po nakakabahala ito mga kababayan. Si Bongbong Marcos ay nangunguna sa survey. Milya-milya ang agwat. Tapos nakawin lang pala yung mga boto pagdating sa halalan. Hindi po matanggap yan. Pati yung ating mga absentee voters ay nakukuha din. Sipin mo yan mga kababayan. Kaya ito talaga ay nakakabahala, ay hindi matanggap ng taong bayan kung ito ay mananatiling hindi maasikaso sa kinauukulan. Pansamantala, yan lang muna ang ating updates mga kababayan. At sana po sa araw na ito ay pagpalain kayo at God bless.